Yan mga guys 'no, kamusta na po kayo? Meron po akong guest ngayon, yan si AJ. Yan, AJ bumati ka muna sa ating mga viewers. Yes, salamat Admin Rich no sa iyong salamat sa iyong pag-invite sa akin sa pag-guest. So magandang Biglaan. Oo. po Hmm. i-follow si supportan palagi ang kanyang live sa kanyang mga pinopost na mga contents sa kanyang mga social media platforms. At syempre, huwag niyo rin kalimutan na i-follow rin ako at i-subscribe sa aking YouTube channel, AJ13 Vlog, no? At sa aking mga social media platform, yung AJ Opinion, yung Prince AJ, ayan, no, ang aking mga platforms, no. So, kaway-kaway lang tayo sa mga ating mga awan sa mga OFW around the world, no. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ayan po, no. Yan, meron na tayong viewers. Unang commenter natin si Lorna Rafael. Yan, Lorna Rafael, maraming Yes, no. salamat, 'no, sa pag-drop by dito sa ating live 'no. So maya-maya dadami na rin yung ating, mga viewers 'no. So marami po Yes. tayong pag-uusapan ngayon. Siyempre pag-uusapan po natin mga kaibigan 'no, yung mga nangyari po sa social media at yung patungkol po dito sa, sinasabi 'no, na sinasabi ng mga DDS palagi na ang survey ni VP Sara ay malakas daw 'no. So malakas daw ang survey. So mamaya tingnan natin 'no Bayad. kung talagang malakas ang survey niya 'no. Anong masasabi mo? Meron ka bang Mab naman yan. correct. Minutes, no, usually yung mga social media, ano, yung mga survey server na yan, una-una, yung mga survey firms na yan, hindi mo mababuhay yan ng basta bigyan ka lang ng living survey para tumaas yung ranking mo. Hindi may bayad po yan. Kasi kung wala naman bayad dyan, paano sila mabubuhay na firm na magtuloy-tuloy sa lang mga ginagawang survey na yan. Pero sa totoo lang po, kinukomission po nila yan. No? Let's say, isang politiko. O, let's say, sabihin natin sa Sara, yung mga Duterte, magbabayad yan. Sige, i-commission mo itong para malaman natin kung ano yung ng taong bayan dyan. Pero since na alam nila yung mangyayari, sasabihin nila, basta ang gagawin mo, pataas mo yung survey ko, siya ay mababa. Kasi binabayaran yan. Correct. Wala namang libre. At saka may trabahador Oo. sila yung mga may-ari ng mga firms, no? So, saan kukuhanin yung pambayad? Libre? Sa bulsa rin ba niya? Oo, yan. Tama ka diyan AJ 'no. Eto nga yung, nakita ko yung sa Okta Research 'no, ang sabi ng Okta Research ay wag daw maniniwala dito sa mga, Yes. Oo, nabasa rin lumalabas natin 'no sa kasi panood. oo, hindi daw totoo na si VP Sara mas mataas ang trust or performance rating 'no, by PBBM. So hindi daw totoo 'yan, peke daw 'yan. So alam naman natin na kailangan niyang magpabango 'no, kailangan niyang iangat yung sarili niya Yes. dahil nakita naman natin na wala na, wala ng mag-aangat sa sarili niya Lubog na kundi siya lubog na na lang. sila. Oo, siya na lang ang magbubuhat ng bangko niya dahil lubog na siya. Kaya kailangan niya talaga ng survey kahit peke. Ang sabi nga ni Lorna Rafael, Sara Lustays, fake survey. Yan, tama ka diyan, Sara Rafael. Yan. Ano masasabi mo, O, tama, AJ? no, kay Ate Sara, ano? Una-una nga, sa ginagawa ng mga company ng mga Duterte, attack na sila, no? Nasa panic mode na sila. So, alam na nila yung mangyayari sa nila Kasi, ito na nga, yung impeachment, parating na, no? Malapit na yan. Tapos, sasabay pa yung impeachment, itong confirmation ng charges kay Duterte. So, etong Oo. Duterte na to, talagang tuloy-tuloy paglubog niya sa deepest sea ng Pacific Ocean, no? Kung ang Mariana Trench ay Correct. pinakamalalim na pinakadagat o trench, meron pa na bagong deepest trench, no? Etong Sara Trench, yun ang pinakamalalim. Lulubog sila doon pare-pareho mga Duterte at mga allies niya. Ta tama ka diyan, tama ka talaga diyan, AJ 'no. So,
kahapon nung nagre-research ako kasi nga palagi na lang sinasabing 'tong mga DDS na 'to na, kaya daw nanalo si PBBM dahil daw kay VP Sara Duterte. O di sige research ako. Tapos AJ nakita ko yung ano, Himayin mo yan na Admin Rich. nakita ko yung ano, yung, balita, yung balita AJ, nakita ko na ang sabi doon sa balita, eh, Ay, na-agree pala ako. ang sabi doon AJ, pumunta si, Imee 'no, at saka si PBBM sa Cebu. Pumunta din si VP Sara kasi merong event 'no. So, to cut the story short, nagkita sila sa isang event. Ngayon, 'di nag-usap sila 'no, usap-usap. Doon sa balita, gulat na gulat daw si Imee 'no, sina Imee, sina PBBM, gulat na gulat daw sila kasi ang sabi daw ni VP Sara kay PBBM, "Tumakbo ka na kasi hindi ako tatakbo," 'no. So, pinu-push ni VP Sara si PBBM na tumakbo sa pagkapangulo kasi hindi daw siya tatakbo. So, gulat na gulat daw sila kasi ang akala nila tatakbo daw si VP Sara Duterte 'no, pero hindi daw pala tatakbo. So, AJ 'no, gusto ko lang ipaalam sa mga ating mga nanonood ngayon na ang dahilan kung bakit nag-decide si VP Sara Duterte na hindi tumakbo ay dahil yan sa internal survey na pinagawa 'no, pinagawa ng Malacanang. Kasi bago magkaroon ng eleksyon, yung Malacanang 'no, sa pamumuno ni Duterte ay nag-atas sa ating mga mambabatas 'no, sa Congress, sa kani-kanilang mga district. Inatasan po sila na magkaroon ng, internal survey na tingnan 'no, yung kanilang mga constituent, yung mga tao sa kanilang distrito, kung sino ba yung malakas. Ngayon, isinama ngayon 'no, mga guys 'no, si PBBM, si VP Sara Duterte, si Vico, si Lenny, 'no, yung mga presidentiable na, pupuwedeng tumakbo. Ngayon, lumabas ngayon na ang nangunguna si PBBM, pangalawa si Lenny, pangatlo si Isko, at pang-apat lang si VP Sara Duterte. Ngayon, dahil si VP Sara Duterte ay sigurista, pang-apat lang siya, eh. Meaning to say, 'pag tumakbo siya ay hindi talaga siya mananalo. Yan ang reason kung bakit nag-decide talaga siya na kahit anong gawing pilit sa kanya ay hindi talaga siya tumakbo. Alam niyo 'no, itong mga DDS na nanonood ngayon, ano lang kayo ha, gamit ng utak. Sa tingin niyo ba kung alam ba o kung sigurado ba si VP Sara Duterte na mananalo siya, sa tingin niyo hindi siya tatakbo? Ah, hindi 'no? Yeah. Hindi niya gagawin 'yun, tatakbo siya kung alam niya na mananalo siya sigurado, tatakbo talaga siya. Pero dahil Yes, sa alam niya tama. na hindi siya mananalo, kaya hindi siya tumakbo. Anong masasabi mo, Yes, AJ, tama. tungkol dito? Hmm, Kasi Admin Rich, no? Kasi una-una, no? Sino ba si sigurista Sara 'yan, eh. Duterte? That time. Kilala ba siya? Kilala Hindi. ba si Sara Duterte? Meron ba siyang loyalista? Kaya lang naman matunog ang Duterte dahil kay Digong. Di ba? Eh, Mm. si Digong palang kilala pero si posibleng manalo. At isa pa, no? Si Duterte na lang mismo. Hindi man talaga mananalo yan. Kundi dahil sa mga Marcos. Kasi si Marcos ang Oo. pinaka malaking fan base. Kumbaga sabi nga ni Trillanes, ang mga loyalista, yung mga loyalist ng mga Marcoses, parang ano yan, religion na yan eh. Mm. Parang religion na yan, nandiyan na yan from the very beginning. Hindi mo na yan Oo. matitinag. Wag mo na silang pagsalitaan o saktan yung mga damdamin na yan kasi hindi mo lalo makukuha ang mga damdamin yan. Kasi nga, parang religion na yan nasa libro na ang kumula sa history na ang mga Marcos loyalists. Kaya yun ang ginamit ng mga Duterte, no? Gamit yan. At ng possible na ways niya o paraan o para makakuha siya ng allies, boto o mabubuti
niya sa kanyang mapalad, ay gagawin yan. Lahat ng mga salitang matatamis, no? Para parang isipin mo, okay, galing to. O tsaka yung mabilog ka ba? Katulad ng una-una lang sabi niya, no? Pag nanalo si Bongbong sa kanyang no, sa kanyang recount, no? Ibibigay ko sa kanya ang aking pagka-presidente. Oo. Pero anong ginawa niya? Hindi. Tagang pinatalo niya. Hindi niya ano yun, kundi pinatalo niya. Kahit alam na ng Supreme Court na ang laki ng laban ng ating mahal na Pangulong, ng ating vice that time, si PBBM, ay hindi nanalo, no? Na ibaliktad pa, nabatas pa kamo yung counting para kay Lenin, which is very impossible, di ba? Ang buhay ng mga Duterte. You know, at isa pa, no, no, during the time ng mga debate, no, sa iba't ibang platforms, sa iba't ibang networks, ni isa ba ay inatenan ng Sara, knowing Wala. na isa siyang lawyer. Dapat pag ikaw lawyer ka, pag may debate, ayan ang tanong mo, kung ba, yan yung forte mo, ang may pagdebate. Di ba? Kasi nga, lawyer ka, law graduate, pumasa ka, first take ng bar, pasado, samantalang bobong utak. O, di ba impossible? So, kaya hindi nila tagap hayaan si Sara na maapag-join sa mga any debate during that time ng campaign period kasi bobong puta. Tama. Bobo talaga, no? So, tama yung sinabi mo, no, AJ. Talagang BO talaga siya, no? 80-80. So, mabalik tayo, no? 80-80 talaga. Dyan muna sa, sa hindi niya pagtakbo. So, hindi po siya tumakbo, no? So, ang sabi pa doon ni Aimee, no? Tuloy natin. Ang sabi pa ni Aimee, gulat na gulat sila kasi akala nila si Sara talaga ang tatakbo. Pero ang sabi ni Aimee, natutuwa daw sila. Dahil, eto daw si Bongbong, sabi niya, natutuwa naman kami kasi etong si Bongbong ay talaga namang nangunguna sa lahat ng mga pa-survey. O, kita mo? Yes, tama. Lumabas, inamin. Si Aimee ang nagsabi kasi during that time si Sara Duterte talagang hindi naman talaga siya nagsabi na siya ay tatakbo kasi nga dahil alam niyang talo siya. At si PBBM during that time wala siyang vice presidente ay talaga namang namamayagpag sa mga survey. At eto sinusugan ito ng Okta Research din, AJ, no? Yung napanood ko, yung Yes, totoo yan. siya ay, sa kay Christian Esguerra, no? In-interview ni Christian Esguerra kasi patungkol nga sa issue na sinasabi ni VP Sara Duterte na the presidency is mine in 2022. So, ang sabi ng Okta Research, no, hindi totoo yan. Kasi bago nagkaroon ng eleksyon, tapos mga ilang araw bago mag-eleksyon, no, at malapit na palapit ng eleksyon ay nagpa-survey ang Okta Research. At nakita nila na hindi totoo ang sinasabi ni VP Sara Duterte na the presidency is mine in 2022. Hindi daw totoo kasi yung number hindi siya nagtatali doon sa kini-claim ni Sara Duterte na panalo daw siya. So, ang meron lang talaga kay Sara Duterte ay kapal ng mukha, no? Kapal ng mukha. Yun lang talaga. Makapal ang mukha niya na i-claim na the presidency is mine in 2022 kahit hindi naman totoo, no? So, ang malinaw na malinaw dito, AJ, hindi talaga siya tumakbo sa pagkapangulo dahil sigurado siya natalo siya. Kasi ang isang VP Sara Duterte ay isang meron siyang narcissistic personality. Ayaw niya Yes, totoo yan. natatalunan, nauungusan. Kailangan kapag Yes. siya ay tumakbo, Laging kailangan manalo. atensyon sa kanya dapat. Manalo kailangan. Hindi niya kaya yung defeat, hindi niya kayang tanggapin 'yan, no? So, kita naman natin sa kanya, hindi nga siya marunong mag-accept ng pagkakamali, Yung pag nagkakamali siya ay naninisi siya ng ibang tao. Kitang-kita natin sa kanya 'yan, yung kanyang personality. Kaya hindi niya kakayanin na tumakbo at matalo. Kaya ang ginawa niya ay talagang hindi na talaga siya tumakbo dahil alam niyang talo siya. Pero natuwa siya kasi
niyaya siya ni Aimee 'no, na mag-VP. Kasi sa totoo lang si PBBM 'no, okey naman sa atin, eh, mga Marcos loyalists, mga Marcos supporters, okey tayo kahit wala siyang VP. Basta, maging presidente siya ng Pilipinas. Wala tayong pake kung wala man siyang vice president 'no. Pero dahil nag-volunteer din 'no, si VP Sara Duterte nung nakita niya na, ay okey pala kapag tumambal siya kay PBBM, ay nagsabi siya mismo na, "BBM, gawin mo akong vice presidente, tutulungan kita." Anong masasabi mo diyan, AJ? mo, totoong-totoo yan. Min isa sa mga allies nila, strong allies nila, itong si Gloria Arroyo. Oo. Alam naman kung ano yung style ng isang Gloria Arroyo, traidor. Kung ano yung ginawa niya kay Joseph, ay hindi na ang tingin ko ang napag-usapan nila. So, tagang hinayaan nila si Sara na wag takbong presidente dahil unang-una, no, hindi siya mananalo. Oo. Pangalawa, pang-apat lang siya. Oo. Pangatlo, wala siyang karanasan. Bobong-bobo siya. Bobo. Debates. At pang-apat, no, ito, ang plano nila ay kung ang ginawa nila kay Joseph Estrada. Kung saan, itong si Jim ay ang kanyang mentor, no? Kaya, Tama. sa ibang kalas, kumbaga tapos si BBM pang partner mo, ang katandem mo. So, since hindi naman taga manana kay BBM dahil kahit yung bugso ng tao sa mga campaign rallies ni PBBM sa mga lahat ng karaban, no, halos nandun ako, especially within Metro Manila, no, at ibang Laguna, Cavite, nandyan din ako, binabike ko lang, no. At then, no, yun nga, no, Duterte dahil alam Sara. nila nagsisilabasan ang mga kabahuang ginawa ng Duterte. Alam naman kasi nila na naidemanda sila sa ICC. Ayun ang inaano nila pinaproteksyonahan talaga. For protection. Kaya nila naisip na agawin kay BBM ang posisyon kung sabay siya tatakbo. Para the next time ng election, pwede siyang lumaban as president pa si nanalo siya as vice president. If ever na mangyayari kaso up to this day hindi mangyayari yung gusto na mangyari dahil lalo pang hindi matutuloy dahil lalo pang lumalabas yung mga kasalanang ginawa sa ating mga kababayang Pilipino at sa ating bansang Pilipinas nagsisingawan na lahat, no, and to think sabi ko nga confirmation ni Duterte plus yung kanyang impeachment. So, ano pang magagawa nila? Ipit na sila sa kanilang katarantaduan. Silang mismo naman ang nagpahamak sa sarili nila. Sa nilang mabibig na bobo kasi. Walang utak, puro bunganga, puro tapang, pahamak ang kinalabasan. Oo. Oo. Di ba, admin? Basahin muna natin yung agent. Sabi ni Roberto Yes. German Jr. 2631, the biggest mistake I ever made was voting for Sara Duterte. And then sabi niya, on Same 2020 here. I won't make twice mistakes. Yan. So tama ka dyan, no, Roberto. Correct ka dyan, no? Yan talaga ang pagkakamali natin. Kaya tama yung sinasabi ni Miss Sharon Cuneta na mali your choice, no? Sabi niya sa ating Pangulo. Kasi mali naman talaga, no? Kasi mga kaibigan, hindi naman kasi alam din ni PBBM na ganyan pala yung ugali ni VP Sara Duterte. Malay ba niya, no? Na ganyan ang ugali. Hindi naman talaga sila magkaibigan, no? Wala naman silang connection. Ang alam lang ni PBBM ay etong sinuportahan niya, no, si Duterte, no? So, pagdating naman dito kay Duterte, no, AJ, ang totoo diyan, si dating Pangulong Duterte, ano siya kulelat siya lagi, no, sa survey noon. Talagang kulelat siya. Yes, totoo yan. Pangkulelat Kulelat. talaga Di siya siya kasi kilala oo,
si Binay nun ang nangunguna talaga. Pero ang nangyari kasi kay Binay 'no, bukod sa lumabas yung mga issue, ang nangyari kasi talaga kaya si Duterte umangat dahil sinuportahan ng Marcos loyalists at Marcos supporters 'no. At kung naalala mo AJ, meron pa noon na ALDAB 'no, Alyansang Duterte Bongbong. 'Yan, nagkaroon ng ALDAB na Yan, sa Laguna yata, pinag-prepare 'no, Cavite yan. oo, pinag-prepare si Duterte at saka si PBBM. At yung iba nun ay nag-Duterte BBM 'no, kasi alam naman natin si Senator Miriam Santiago although, maraming may gusto pero, medyo ano na kasi yung health ni Senator Miriam no'n 'no, so yung iba nag-Duterte kasi binudol ni Duterte ang mga loyalista. Kasi every time na meron siyang campaign, ang sinasabi niya, pinakamagaling na, presidente, Marcos. Tapos, palagi niyang binibida si Marcos. Itong Masagana 99 napakaganda, ito yung panahon na hindi tayo export ng bigas, hindi tayo nag-import ng bigas kundi tayo pa yung nag-e-export. Tapos sasabihin pa niya, itong biyayang dagat ni Marcos, kopyahin natin, napakaganda nito, ganyan-ganyan, et cetera, et cetera. Tapos meron pa siyang sinasabi na, kapag ako ay naging presidente, nanalo, ay papayagan kong ilibing si Marcos. So, ang nangyari AJ, nabudol ang mga loyalista. Kaya marami sa Yes, mga totoo yan. loyalista at Marcos supporters ay binoto si Duterte kasi nabudol. Kasi oo nga naman, oh, uy, eto na yung presidente na hindi dilaw, eto na yung presidente na magiging kakampi ng Marcos. So, binoto siya 'no, itong si Duterte, kaya siya nanalo. But in reality, walang botante si Duterte, lokal lang siya, lokal. Hindi talaga siya mananalo dahil ilan lang naman ang voters ng Davao, AJ. Ang voters ng Davao ay hindi makakapagpanalo ng isang presidente dahil ilan lang Tama! naman tayo, 'di ba? Kaya eto, Hmm. naalala ko pa campaign period 'yan, lumalabas pa si Duterte. So, kami taga Mindanao kami 'no, pero sa totoo lang hindi namin kilala si Duterte. Kasi nag-migrate na kami AJ, so hindi namin siya kilala. So nung nagkakampanya siya, sabi niya, "Ay sino 'yan?" "Duterte daw 'yan." Mayor daw 'yan sa Davao, taga Mindanao. O di, taga Mindanao pala 'yan, sa Davao mayor. So research, 'no? Ganyan pala yung nangyari diyan, okey. Pero kahit na ni-research ko kung sino siya, hindi ko pa rin siya binoto. Kasi nga, hindi ko pa rin gusto yung ginagawa niya 'no na, AJK sa Davao City 'no. Although may mga nagsasabi na, ay maganda 'yan, pero AJ, sa totoo lang marami 'no, mga loyalista, Marcos supporters talagang sinuportahan si Duterte, kaya nakakuha siya ng maraming boto. At very consistent AJ, kasi kita mo naman Yes, tama. Si PBBM no'n 16 million ba kay PBBM? Yes, Pero 16. may bawas yun, kasi alam naman natin nangyari 'di ba, yung, sa Smartmatic at lumabas na yung mga ebidensya niyan 'di ba, na talagang nagkaroon talaga ng dayaan 'no, Smartmatic. At yung si Andres nga 'di ba merong kaso sa Andres Bautista, US, oh. oo, Yes. patungkol yan doon sa Smartmatic na, tumanggap siya ng pera. So, open secret na yan na yung 16 million na natanggap ni PBBM na boto noong 2016 ay nabawasan yun. Dapat nasa mga 20 plus dapat yun. Pero dahil nabawasan at yun nga, idinagdag kay Leni Robredo, no? Lenny. So, oo, yun yung nangyari, no? So, alam natin yan, AJ. At very consistent kasi si Duterte gano'n din halos yung nakuha niyang boto. Ibig sabihin yung bumoto kay Duterte ay talagang mga Marcos loyalists, Marcos supporters at siyempre yung mga taga Davao. Yun lang, kung hindi siya sinuportahan ng Marcos, wala talaga, wala tayong magiging presidente na Duterte. Real talk lang tayo dito, walang personalan. Anong madadagdag mo, AJ?
Yes, tama yung lahat ng sinabi mo. Kasi lahat naman yan, nasa news lahat naman yung sinabi mo, no? Lahat na pag-usapan sa mga lahat ng mga talk shows, no? O yung mga sinasabi natin ng mga kritiko, yung mga sinasabing political analyst na nagsalita sa iba't ibang networks, no? Narinig natin yan. At syempre, Correct. no, sa nangyari namang nung election ng 2020, 2016, so patuloy yung kanyang paglilibot, pangangampanya ng palihim, no? Kunyari, pupunta siya ganyan sa ganyan. Pero sino gumastos doon? Ang nagpinansin doon ay ang Marcos, di ba? Para ma-determine niya kung itutuloy pa niya na tumakbo o hindi. But since naiano na ni Amy na unang mga Marcos sa mga loyalista na tulungan si Duterte dahil si Amy nga ang laging kasama ni Duterte that time. So doon pa lang, nakikita na ng mga loyalista na pambato ng mga Marcos si Duterte against sa mga that time incumbent na presidente sa mga Aquino, no? No, Oo. kaya anong nangyari, ang boto ng mga Marcoses o ng mga Marcos loyalists at supporters eh talagang automatic mapupunta kay Duterte. Knowing na nga sinabi mo kanina na mahina na o deteriorating na yung health ng ating former senator na si Miriam Santiago. Pero that time, ang binoto talaga si Miriam Santiago pa rin. Kasi naisip ko kasi kung manalo si Miriam Santiago, tapos manalo si BBM, magiging presidente si BBM. Dahil maging successor siya. Di ba? Ayun yung naging, ano ko, naging basihan ko kung bakit ko pa rin ibinuto si Miriam. Sana pala ganun na lang ginawa natin noon, yung mga Oo, Marcos Loyalists. Hindi oo. na-gets Sana. yung ng ibang Marcos Loyalists eh. Hindi rin nag-iisip minsan. Parang pabugso-bugso rin kung ano yung naitaas na Amy, no? Siyempre, naniwala ka kay Amy bilang Marcos, anak ng Marcos, pangalan na anak ng Marcos. Kaya ganun napunta yung karamihan o yung back ng boto ng mga Marcos Loyalists at supporters sa Duterte tuloy. Kasi nga, naalaman din na mahina na si Senator Miriam. Pero hindi na naisip na mas magiging favor sana yun kay BBM kung si BBM ang nanalo para automatic si BBM ang naging presidente that time. Sayang, di ba? Oo. Sana mas Oo. mahaba sana yung time ni BBM na naging presidente, na maging presidente. Sana ganun nangyari pero iba eh, nag-iba yung ikot ng mundo. So, naiiba yung twist ng stories o ng mga ng history. Kaya, yan, geto, napunta tayo rito sa mas magulo, no? Dahil nga, inggit. At syempre, takot na rin ng mga Duterte na magsilabasan o magsingawan ng kanilang mga ginawang kataranta doon sa ating bansang Pilipinas. Imagine mo, finom niya ang lahat ng klase ng sindikato. Smuggler, gambling lord, lahat na ng masamang sindikato. Nandyan na finom ni Duterte, na pinagbigyan niya. Kaya nga tinawag pa niya si Atong Ang, ano mo gagawa mong tulong dito sa gobyerno? Imagine mo, Sugarol, makakatutulong sa'yo. Imagine mo, di ba? Tapos, economic advisor mo, Sugarol pa rin, smuggler, lahat nakatalanta doon sa katawan, nandoon na. Gagawin mo economic May-ari ka na. advisor. So, May-ari ka may ng something talaga. Oo. 'Di ba? May something talaga, meron talagang binabalak na mas masama pa para mahawakan nila ang ating bansang Pilipinas na sila-sila lang ang magiging bida o yung mamamahala, mamumuno. Ayun ang aking masasabi, Advantage. Tama ka diyan, AJ, 'no? So, ayun nga yung, sa panahon ni Duterte, ang ginawa niya, 'di ba inamin naman niya, may video, AJ, inamin niya, viral 'yan Mm. noon na sabi niya talagang pinayagan daw talaga niya ang pogo, 'no? Talagang in-invite talaga niya si, ito nga si Atong Ang, sabi niya, "Atong, ah, 'yang negosyo mo, madami kang mga illegal na negosyo sa Davao. Halika dito, i-ano mo na 'yan, rehistro mo na 'yan." Alam mo AJ, alam niya na illegal yung mga gawain 'no, ng mga negosyo ni Atong Ang, 'Di ba? pero in-invite Alam na niya, alam. irehistro na daw 'no at, para gawin ng legal para makapag-ano na, buwis 'no, para ganito nga naman pera. Tapos itong si Michael Yang na matagal na 'yan, na